Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ng palasyo na walang basihan at nakakahiya ang mga aligasyon ni Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng Senadora sa harap ng libu-libong dumalo sa protesta ng Iglesia ni Cristo, hindi lang Pangulo ang gumagamit ng droga kundi pati ang First Lady at kanilang mga anak. Pinalagan yan ng anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na sinabing hindi asal ng tunay na kapatid ang ginawa ng kanyang tiyahin. Tugon naman ng Senadora, handa siyang magpa-DNA test kung magpapa-hair follicle test ang pamilya Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Batid ko na nagda-drug siya. Ang aligasyon na yan ni Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos kagabi, agad na pinalagan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakahiya at desperada na ang senadora. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Git ni Castro, dati nang nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ginawa ni Senadora Marcos ang kanyang mga aligasyon kagabi sa harap ng mahigit kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Sa huli, inaya ni Amy na umuwi na ang kapatid niyang Pangulo. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Pero hindi lang ang Pangulo ang inakusahan ng pagdodroga ng Senadora. Idinawit din niya si First Lady Liza Marcos at kanilang mga anak, kabilang si House Majority Leader Sandro Marcos. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Liza. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas
silang mag-asawa. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Pero hindi rin pinalampas ni Congressman Marcos sa mga sinabing ito ng kanyang tiyahin na wala raw basihan at wala raw katotohanan. Hindi raw totoo ang aligasyon sa kanya kahit pa raw tanungin ang mga pinsan niyang anak ni Amy na sina Ilocos Norte Vice Governor Matthew at Attorney Michael Manotoc. Masakit daw para sa kanya na nagpakababa ang tiyahin niya sa pagsisinungaling, destabilisasyon sa pamahalaan at pagtraidor sa pamilya para lang sa ambisyon nito sa politika. Dagdag pa niya, ang akusasyon ng kanyang tita sa kanyang ama ay hindi asal ng isang tunay na kapatid. Buwelta ni Senator Amy, gustong paingayin ni Congressman Sandro ang usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni Bongbong. Hamon niya ngayon, magpapa-DNA test siya pero magpa-hair follicle test naman sina Sandro. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Walang balak si Pangulong Bongbong Marcos na kumasa sa hamon na hair follicle test o anumang drug test ayon sa palasyo. Pagdidiin pa ng Malacanang, hindi magbibitiw ang Pangulo sa gitna ng mga akusasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Maggamit na naman siya! Sa gitna ng mga aligasyon ng pagdodroga na ibinato sa kanya ng kapatid na si Senadora Amy Marcos, tumuloy sa kanyang mga aktibidad ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Sa TV Albay siya kanina umaga para inspeksyonin ang pinsalang iniwan ng bagyong Uwan sa ilang paaralan doon. Bukod sa tulong pinansyal, namahagi rin siya ng Starlink para sa internet connection at mga gamit pang eskwela. Matapos nito'y pinangunahan niya ang isang situation briefing kasama ilang miyembro ng kanyang gabinete. Thank you very much. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng media na makapagtanong sa Pangulo kanina. Pero sabi ng palasyo, wala raw balak ang Pangulo o ang First Family. Nadamay din sa aligasyon ng Senadora Marcos na buweltahan ng Senadora sa kanyang mga naging pahayag. Wala rin daw balak kumasa ng Pangulo sa muling pinalutang ng kapatid na hair follicle test o anumang drug test para pambulaanan ang kanyang paggamit ng droga. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. At sa gitna ng mga ito, giit din ng palasyo. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Kasunod naman ng pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Undersecretary Adrian Bersamin. Nagsumiti rin ang kanyang pagbibitiw si Education Undersecretary Trijib Olayvar na idinawit din sa usapin ng katiwalian ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tiwala ang palasyo sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at Finance Secretary Frederick Go na nananatiling matatay ekonomiya ng bansa. Nauna nang sinabi ng Pangulo na inaasahan makakabawi ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon sa tulong ng ilalabas sa pondo ng gobyerno. Mayroon ng nakalatag na mga komprehensibong catch-up plan ang pamahalaang Marcos Jr. ayon sa national priorities at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Higit sa lahat, tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.